Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog mga chong, yan, YTX125 Scrambler build pa rin tayo. And yan, makikita nyo mga chong, naka fat bar handlebar na tayo. At yun, di ko na napakita yung process kung paano ko siya inabit. At yun, na-primeran ko na tong gas tank dahil pipinturahan natin to mga chong. And ito yung main na ikakabit natin, yung gas tank cap na pang NMAX. At itong rear shock plate para dito sa shock natin para magmukha siyang XSR 155. So yun mga chong, tatanggalin ko muna yung fairings at yung seat para mapinturahan natin tong ibabaw ng gas tank natin dahil puno na kasi siya ng chip yung paint niya. At sa mga naghahanap naman ng GD natin, yun, dito lang siya mga chong. Tinigil muna natin saglit yung pag-build sa kanya dahil yun, medyo complete na kasi siya. And next na natin ito is yung 57mm bore up na natin. And siguro magpapalit ako ng mga gulong or YSS na shock and swing arm. And yun, buo na talaga siya mga chong. Kaya lipat muna tayo dito sa sidetrack muna natin tong YTX125. At yun, samahan nyo ako pagbuo nito mga chong. And yan mga chong, after ko nga mabaklas yung mga fairings, next naman natin is i-wet sand natin tong gas tank natin. And gagamit lang ako ng 1000 grit na liha at itong soapy water natin mga chong. So yun, and next naman mga chong, imamask muna natin yung ibang parts ng tangke natin dahil yung ibabaw lang naman yung i-repaint natin. Yan, gagamit lang tayo ng masking tape at ng dyaryo para takpan yung mga hindi natin pipinturahan na areas mga chong. Yan. Yung gilid kasi niya mga chong, yung mga gilid at ilalim ng part ng tangke natin, sobrang kinis pa, ibabaw lang talaga. And after natin siya i-mask mga chong, yan, ito yung gagamitin natin yung pintura, Samurai Flat Black. So first coating, thin coats lang, maninipis na coats lang yung gagawin natin. And yan, sprayan lang natin siya mga chong. So bali 4 coats yung gagawin natin dito mga chong. And every coat na mapapatong natin dito sa gas tank ay i-rest natin for 10 minutes. Bago natin patungan ng second, third, and fourth coat, mga chong. Yan. Okay na to. Pahingayin muna natin ng 10 minutes, tapos second coating tayo, mga chong. Yan. After 10 minutes, second coat. So, yan mga chong. Hanggang second coat lang yung mapapakita ko sa inyo. Dahil same process lang naman. And, yun. Maninipis pa rin na coats. Yan. Hindi ko siya ginawang glossy mga chong dahil gusto kong medyo motor ni Batman look. Yung kulay ng whitey natin. Soon, yung side cover nito, pipinturahan rin natin.
yun mga chong, habang hinihintay natin matuyo yung gas tank natin, dito naman tayo sa gas tank cap. So yan, nakakita na ako ng mga tornilyo na pwede ko ikabit dito sa gas tank cap, kaso ang haba nila. Pero puputulan na lang natin sila mga chong. Yan, buti na lang marami tayong tinagong tornilyo dito. Yan. So itong gas tank cap natin mga chong, yan, nakikita nyo yung arrow. Yan. Diyan natin isisentro yung mismong pinakaibabaw nung itong gas tank cap natin na to. Yan. So, bali ang mangyayari, ganyan siya mga chong. And make sure nyo lang na masisentro nyo siya kapag ikakabit nyo. Tandaan nyo, itong labi na to mga chong, yan yung arrow na yung arrow na mark dun yun. So, yan, gagamit lang ako ng mga chong, kutsilyo or kung ano para sikwatin itong plate na to. And yan mga chong, medyo may katigasan lang siya. Kaya yun, gamitan lang natin siya ng plies. Yan, makikita nyo unti-unti nang nagba-bulge up yung mga plastic nitong gas tank cap natin. Yan, natanggalan natin siya mga chong. Punasan muna natin. And mukha namang matigas siya na plastic mga chong. Maganda rin naman yung niya. So, yan, tanggalin muna natin tong mga tornilyo. Yan, and mamakap muna natin siya mga chong. Yan, dito sa may arrow rin. Yan, ganyan magiging tsura niya mga chong. Yan, sentro nyo lang. Make sure nyo na nakasenter yung mismong bilog ng susian. Yan. Yan. And next mga chong, lalagyan ko siya ng grasa. Yan, yung 4 sides. Para kapag dinikit natin siya sa dito sa gas tank cap natin, magmamark yung kung sang area natin siya bubutasan mga chong. Magmamark doon yung grasa. And pag dinikit natin to, doon natin siya bubutasan mga chong. Yan, press nyo lang. And yan, dito sa part na to natin siya bubutasan mga chong, yung saan nagmarka ng gusto yung natin, grasa. So yung bubutasan ko muna to mga chong. And yan mga chong, nabutasan ko na siya. So lang ginamit ko pambutas dito, panghinang. And yan, pinutol ko na rin yung mga bolts na nakita, ay mga tornilyo na nakita natin. Yan. So yan, kabitan natin siya. And yung isang butas pala rito mga chong, medyo nilakihan ko siya kasi hindi siya nagla-line up ng maayos dun sa ibang butas, kaya yun, nilakihan ko para bumaba siya ng kaunti. Yan, sikipan lang natin itong mga tornilyong to. And yan mga chong, tapos na nga natin makabit ang cover ng gas tank cap natin. So yun, try na natin siya. Nakabit na natin. And yun, tuyo na rin pala tong paint natin mga chong. Kaya yun, all goods na rin to. Yan, testing na natin siya. So okay naman siya mga chong, same as stock. Matigas naman siya, sturdy naman, walang play, walang side play yung Kaya yun, maganda naman siya. Dagdag sa classic looks nitong motor natin. Yan, okay siya. Wala talagang play, maganda.
Ayan, all goods na. And meron din siyang tab para pwede nyo siya isara mga chong. And yan, sentro naman siya. Yan, nakikita nyo, sentro naman. And niline up naman natin na maayos mga chong. And next naman, kabitan natin tong rear shock plate mga chong. Madali lang tayo kabit. Yan, plug and play lang to. So sa pagkabit nitong rear shock plate natin mga chong, gagamit lang tayo ng 17mm na wrench para tanggalin yung nut nitong shock natin mga chong. Yan, 17mm, tapos lasin na natin. Yan, dagdag angas rin sa YT natin to mga chong. And yun, maganda rin siya tingnan dahil magiging medyo kahawig niya yung XSR155. Yung rear kasi nun may ganito rin klaseng plate. Kaya yun, ganda siya tingnan. Yun, one day kakaroon rin tayong XSR155 mga chong. Ni-claim natin yan. And yun, maganda rin yung yung quality nitong shock plate na nabili natin dahil maganda yung paint at the same time makapal din siya. Kaya yun, sulit to, sulit. Check lang natin. And ganitong procedure lang rin sa kabila mga chong. Logan muna natin to. And yan mga chong, tapos na nga natin ma-install yung gas tank top natin at yung shock plate. Yan, all goods naman sila. Medyo pumogi ng onte yung YTX natin. So yan, marami pa tayong i-install dito dahil nga i-build natin to ng scrambler build. Yun, abangan nyo na lang sa susunod na vlog kung ano yung mga kakabit natin dito. And yan, kung nagustuhan itong content na to, please leave a like, comment, and subscribe. And also click the notification bell mga chong para ma-update pa kayo sa mga susunod kong i-upload ng mga videos. And don't skip ads mga chong. And please like my Facebook page. Yan, search nyo lang sa Facebook Green696. And ilalagay ko sa baba yung link ng Facebook page ko. Yan, paki-like na lang mga chong. And yan, salamat sa panonood mga chong.